Yung sa Starex po. Oo. Hindi ikaw yung bumili. Yung kapatid niya papunta rin. Oo. Dala yung ano. Ito lang ano. Naghalo yung ano. Ito po nag-charge yung baterya, nalobat po kasi. Kaya kailangan i-charge muna. Kinarge kahapon yan. Sinarge pa rin kahapon yan, fast charger na ginamit. Mekaniko na rin yung tumingin, ayaw ka. Ako po magcha-charge, sa amin po naka-warranty ito eh. Tapos, gamitin nyo muna ring baterya na re. Dalhin nyo po yung sasakyan dito. Hindi, kilala Ngayon nyo po dalhin para malaman natin kung bakit nalobat. Explain ko sa'yo. Yung baterya bago, hindi po malolobat yan kung wala pong problema yung sasakyan. Para malaman natin kung ano yung problema, dalhin nyo po yung sasakyan. Ano po? Nag-green ba? Nag-green? Hindi sir, magigreen yan lobat kasi bukas nyo na po balikan to kasi Dali, kausapin mo. lobat po yan. Mekaniko. Hello sir. Kinausap ako ng mekaniko niya. Ang sabi, chinarge na daw niya ng 2 oras yung battery sa fast charging pa nga daw. Ang findings nga nila sa battery, hindi daw nagcha-charge kasi chinarge na nga naman nila. Ang sasakyan nga pala ni sir, for reference lang, Starex, Hyundai Starex. Na anong po bang time na kinuha niya to? Pinaandar niyo, mandar, di ba? Oo. Di ba? Mandar, di ba? Oo, mandar. Syempre, bago yung battery. Ngayon, kailan nyo ba binili yung baterya? June 3. Anong petsa na po ngayon? Hindi nga para nagagamit dahil pinagagawa ko. Maaaring may grounded po yun. Kaya kailangan madala nyo po dito para matingnan ko po. Para maiwasan nyo yung ganitong senaryo, kapag bumili kayo ng bagong battery, ipatest nyo na rin po yung charging system kung nagkakarga ba yung alternator. Dito kasi sa customer ko, nasa pagawaan yung sasakyan at hindi nga daw po nagagamit. Kaya nga hindi nadala dito yung sasakyan nung time na bumili sila ng bagong battery. Sa bandang huli, sabi ng customer ko, patitingnan na lang daw muna niya sa mekaniko kung nagkakarga yung alternator o kung may takas daw ba o may grounded yung sasakyan. At sinabi ko naman, bukas kapag ka okay na, dalhin dito yung sasakyan, gamitin na nila yung battery pinahiram ko at dito namin ikakabit itong bagong battery para matest ko din. So ayun lang mga guys, abangan nyo na lang yung part 2 ng video na to para bukas. Salamat, sana nakatulong. Ito na po yung part 2 ng Hyundai Starex na battery, yung ayaw daw mag-charge ng baterya. Chinarge na daw ng mekaniko pero hindi pa rin daw kumarga. Kaya ang sabi ko, ako yung magcha-charge. Kaya ito, tetest natin dahil chinarge ko na to kahapon. Ito po yung tinatanong ng mekaniko kung nag-green. So ayan guys, nag-green na yung battery indicator. Pero hindi ulit nag-green na yan, okay na yung battery. Kaya kailangan i-test muna natin dito sa battery analyzer. At saka po reference lang, tingnan natin kung anong petsa ngayon mga guys. Kung anong date na. Ayan guys, June 15, alas 8 ng maga. Kabubukas ko nga lang dito ngayon eh. Kahapon, June 14, chinarge ko siya. So ngayon, testingin natin kung okay na ba yung battery. Ayan guys, scan natin. Tapos set lang natin sa 70 Ah. Dahil yung battery niya, 70 Ah lang. So dyan kasi babase yung tester. So ayan, hintayin lang natin mga guys. So eto mga guys, yung battery health niya 100%. Tapos yung charge niya 100%. Ang CCA niya 811. Sa mga naka-SUV, pick-up, kayang-kaya ng paandarin ng battery kapag 800 pataas yung CCA. Ang CCA po, ang ibig sabihin niya, cold cranking amps. Para sa mga naghahanap ng mataas na CCA na battery, ito yung Awarsan, isa sa pwede nyong pagpilian. So ayan, okay naman yung battery, hintayin na lang natin si sir. So magbukas na tayo ng shop. Ayan guys. Guys, nagpunta na dito yung customer ko, kaya lang hindi rin dala yung sasakyan at pinagawa pa raw niya. Yung pinahiram ko na baterya sa kanya, gumana naman daw, napaandar nila yung Starex tapos tinakbo nila. Kaya lang nung pagbalik nila doon sa pagawaan, ayaw na naman daw mag-start. Kaya iniwan niya muna yung sasakyan doon, pinagawa niya muna. Hapon hinihintay ko siya dito pero ngayon siya dumating kinabukasan na, ayan. Kaya ayun, hihintayin pa natin ulit na magawa yung Hyundai Starex niya para ipapalit ko tong bagong battery tapos kukunin ko yung pinaservice ko sa kanya. Mainam na rin yan para hindi masira itong bagong bili lang to Masisira ito kasi kakalobat, kaka-charge, lobat, charge. Para matino na, pagawa niya muna ng maayos yung sasakyan. Yung wala na bang problema. So ayun lang guys, na-share ko lang sa inyo. At abangan na lang natin yung part 3. So yun lang, salamat.
Chinarge kahapon yan eh. Sinarsan pa natin kahapon yan, fast charger na ginamit. Mekaniko na rin yung tumingin, ayaw pa. Kung maririnig nyo si Sir, sabi niya ayaw daw mag-charge ng battery, kaya eto, papahiramin ko muna siya ng battery. Pagkatapos, yung binili sa akin na battery, ako na yung magcha-charge. Titingnan ko kung hindi ba talaga nagcha-charge yung battery. Actually, nagawan ko na ng video yan, part 1 and part 2. Eto po kasing gagawin natin na to, part 3 na to. Panoorin nyo muna yun mga guys, nasa comment section yung link para di kayo malito. Kaya ayun nga, sa mga nakapanood na, pinahiram ko si Sir ng battery para madala dito yung Hyundai Starex at nang mates sana yung alternator kung nagkakarga ba. Pagkatapos guys, nagpunta saan si Sir, ang sabi hindi daw madala yung sasakyan kasi ginagawa pa. Pagkatapos ng ilang araw, bumalik na si Sir. Dala-dala na niya itong battery. Ito yung pinahiram ko na battery para madala sana yung Hyundai Starex. Kaya lang hindi nila dinala yung sasakyan kaya hindi ko rin matetest yung alternator ng sasakyan nila. Tinest ko na lang itong battery pinahiram ko na binalik nila after nilang gamitin dun sa sasakyan. Napansin ko na meron pa naman siyang voltage nasa 12.5. Pero as you can see, humina na yung battery, nasa 60% na lang. Eh, paano ba yung nangyayari kapag In-start. Napaandar mo? Oo, na-start. Nung napaandar. Nung hapon na pabobombahan na yung gulong, matagal kasing na-stack eh. yung Starex? Oo, matagal kasing na-stack eh. O tapos, O, di nung hapon i-start na, ayaw na mag-start. ang petsa natin ngayon, June 18. So, June 18 nila kinuha yung battery na pinacharge sa akin. Yung sinasabi nilang ayaw mag-charge ng battery, eh nag-charge naman nung ako yung nag-charge ng battery. Tapos, etong pinahiram ko na battery na disgrasya din dun sa Starex nila. Ibig kong sabihin na lobat din. Kaya, ayan, i-charge ko na rin para bumalik sa dati. Ito po yung binili nila sa akin na battery. After 2 days yan, bago balikan. Bago ko ibigay kay Sir, pinakita ko muna yung status ng battery. So, ayan ka ako, Sir, 100% buo yung battery mo. Sa lahat po ng bibili ng battery, mas mainam talaga kapag nagpalit kayo ng bagong battery, ipatest nyo na rin yung alternator ng sasakyan kung nagcha-charge ba. Dahil kung hindi nagcha-charge yung alternator ng sasakyan nyo, maaari po talagang malobat yung battery. Kahit anong brand pa yan, kahit gaano kamahal, kahit bago pa yan. Actually, hindi lang naman battery yung nagiging problema kapag ayaw umandar ng sasakyan. Halimbawa, may problema sa fuel system ng sasakyan, so hindi talaga aandar yun. O di kaya naman pangkaraniwan, sira yung starter. Disclaimer lang guys, hindi po ako mekaniko, kaya hindi ko din alam kung paano gawin yung sasakyan. Kaya ipaubaya na lang natin sa mga mekaniko yan o sa mga auto electrician. So eto naman nasa video, kung mapapansin nyo, nakakulay green yung battery indicator nya. So ang purpose ng video na to, gusto ko lang ipakita sa inyo na kapag sira talaga yung battery, lalabas naman dito sa battery analyzer natin na sira talaga yung battery. Ang kailangan lang guys, full charge yung battery bago natin i-test. Kasi syempre kapag lobat yung battery, lalabas talaga dyan, sira yung battery mo. Kaya make sure lang bago kayo mag-scan ng battery, full charge po talaga siya. Ito kasing battery analyzer, mas convenient siya. So ito guys, ayan, for replace na talaga. Yung battery health niya, 26% na lang. At kung mapapansin nyo, full charge siya, 100%. Marunong din po akong mag-manual check yung itetest mo yung specific gravity ng battery. Based sa paggamit ko ng battery analyzer, accurate naman siya mga guys. Kaya ganito na lang yung ginagamit ko, mas mabilis, mas convenience. Last na lang mga guys, dun sa may una nating video sa part 1, maraming nagbash dun sa mga mekaniko. Dun sa comment section, nabasa ko, durog talaga yung mga mekaniko, sinisisi nila. Sabi nila, palit mekaniko na yan, ganun. Huwag naman po sana tayong masyadong manghusga ng tao. Pwede naman natin ipaliwanag sa kanila, tapos kung maintindihan nila, de okay na. So ayun lang guys, ito na yung last part ng video natin. Kaya naman kung nakasubaybay ka, maraming salamat sa mga nanood. May kita pala sa Meta. May pambili na ako ng McDo. Ay sorry, Jollibee nga pala. So ayun lang guys, salamat. Sana nakatulong.